Say amen kung nakita nyo na, verse 38. Amen. Okay, sabay-sabay natin basahin, no? Ready? Read. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. And then verse 41. Ready? Go. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking bread, and in prayers. Doon tayo sa last three words na binanggit sa verse 42. Ano yung last three words na yun? And in prayers. Sila ay nagpatuloy saan? Steadfastly in the apostles' doctrine, sa mga doktrina, at sa fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Okay, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat sa inyong kabutihan sa amin. Salamat, Lord, na muli kami ay nagkatipon-tipon sa hapong ito para sambahin ka namin sa espiritu at sa katotohanan at kami muli magsama-sama para manalangin. Pagpalain niyo po ang mga members, bawat isa na nandito, Panginoon, at ang lahat po na ito ay aming pumililing at dinadalangin at ang Diyos ng Espiritu po nawa mag-guide sa amin. Magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Patawad din po sa lahat naming pagkukulang at pagkakasala sa inyong pong harapan. Ang lahat po na ito ay aming puminiling at dinalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, maaari na pong maupo ang bawat isa. Okay na, Jay? Okay, dito ka na. O sige, dito sa ating binasa, naalala nyo ba kung sino yung nangaral dito? The day of Pentecost. Sino ang nangaral dito? Si Peter, di ba? Naalala nyo. Tapos, sabi ng Biblia, ang daming naligtas dito. Okay? Alam nyo ba ang himalang nangyari dito? Iba't ibang lingwahe yung mga nakapakinig sa preaching ni Pedro. Kasi ang preaching ni Pedro about sa kaligtasan. Katiyakan ng kaligtasan. At alam nyo ba ang nangyari? Nung nangaral siya, iba't ibang lingwahe ng mga tao yung nandun, iba-ibang tao. Tapos ano nangyari? Nakakagulat o nakakamangha kasi yung lengguwahe na naririnig nila kay Pedro is yung sarili nilang lengguwahe. Grabing himala ng Diyos. Halimbawa, ako mag-preach ako ng Tagalog. Tapos merong nakikinig dyan, Bisaya. Yung pandinig ng Bisaya na yon, Bisaya ako. Diba? Pag nagsalita ako, Tagalog. Pero yung naririnig ng Bisaya, kaya naunawaan niya. O, halimbawa, Ilocano. Ilocano kayo, di ba? Halimbawa, hindi kayo nakakaintindi ng Tagalog. Mag-preach ako dito ng Tagalog. Tapos, ang nauunawaan nyo, yung naririnig nyo, yung sarili nyong lengguwahe. May Chinese. Mag-preach ako ng Tagalog. Ang naririnig niya, Chinese na salita. Japanese. Kaya tingnan nyo, dito sa verse 2, tignan nyo. Verse 1 ng Acts chapter 2. Tignan nyo, sa verse 1, And when the day of Pentecost, di ba naalala nyo na yung binanggit ko sa inyo, yung Pentecost? Ilang days nga yung Pentecost? 50 days. Tama? From the word penta, ibig sabihin, 5. Okay? 50 days. Paano nasabing 50 days? Kasi 40 days doon, di ba, nung nabuhay ang Panginoong Kristo mula sa mga patay, di ba 3 days? Pagkalipas ng 3 araw, nabuhay siya. At nung nabuhay siya sa lupa, ilang araw siya sa lupa? 40 days. Okay? Tapos sa Acts chapter 1, napag-aralan din natin ng mga nakarang araw. Sa Acts chapter 1, dito na ang Panginoong Kristo ay bumalik na sa langit. At nangako siya, pagbalik niya sa langit, magpapadala ako ng comforter sa inyo. Yung nag-aaliw. Yun na yung Holy Spirit. Okay? Kaya nung pag-akyat, after 40 days, umakyat ang Panginoong Kristo. Then pag-akyat niya sa langit, magbibilang ka ng 10 days. Then pagkalipas ng 10 days, doon na bumaba yung Banal Espiritu. So, 40 plus 40 plus 10 days equals 50. So, doon na yung chapter 2 na Pentecost. Okay? Ulitin ko, yung 40 days, ang Panginoong Kristo ay nanahan dito sa lupa. Nakita ng mga tao yan. And then after 40 days, siya ay umakyat sa langit. And then,
Bibilang ka ng 10 days, pagkalipas ng 10 days, yung banal na espiritu, bumaba. Okay? At napuspos yung mga tao, lalo na yung mga apostoles. Kaya si Pedro, nangaral siya ng salita ng Diyos. Nandun yung tapang nila na lalo pang ipangaral ng salita ng Diyos. Tingnan nyo, sa verse 2, tingnan nyo, verse 1 ng Acts chapter 2. And when the day of Pentecost was fully come, there were all with one accord in one place. And then verse 4, tingnan nyo. And they were all filled with the Holy Ghost. Tandaan nyo yung Holy Ghost sa Bible, tsaka yung Holy Spirit, iisa lang yan. Okay? Naalala nyo ba paano nga mapuspos ng Banal na Espiritu? Naalala nyo yun? Diba, kailangan huwag iinom ng alak. Diba? Tapos yung mga aawitin natin, yung mga gospel songs, mga spiritual songs. Naalala nyo yan? Yung sinabi ko sa inyo, ayon sa Biblia. Tapos, lagi magbasa ng Biblia, manalangin, gawin kung ano ang kalooban ng Diyos, at mapupuspos ka ng Banal na Espiritu. At anong bunga ng Banal na Espiritu? Love, joy, peace. Di ba sa Galatians, nabasa rin natin yun, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, at marami pa yan. And then pagdating dito, tingnan nyo, sa verse 4, Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost. At tingnan nyo, and began to speak with other tongues. Okay? Nung sila ay napuspos ng Banal na Espiritu, doon na sila nagsalita. At yung salita nila ay ibang lengguwahe. Okay? Tingnan nyo. Began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Sino yung nagkokontrol sa kanila? Yung Banal na Espiritu. Kasi sinabi niya, no? The Spirit gave them utterance. So yung kumokontrol sa kanila, sino? Yung Banal na Espiritu. Tingnan nyo naman tingnan nyo sa Bible nyo. Verse 5. Tingnan nyo And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. So, iba-ibang bansa. Merong Hudyo, merong devout men. Yung devout men, yung mga deboto. Diba, halimbawa, diba may deboto saan yun? Yung Nazareno, diba? Yung mga tao pumupunta doon, pare-parehas ba sila ng lingwahe? Diba magkakaiba sila? Halimbawa lang yun ng devout men. So, mapipicture out nyo na parang ganun ang itsura, iba-ibang bansa or iba-ibang lugar, pumunta sila doon, mga deboto. Same din dito. Iba-ibang tao. And then verse 6, tignan nyo. And when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded because that every man heard them speak in his own language. Ito, verse 7. And they were all amazed and marveled. Nagulat sila. Sabi nila, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born? Tingnan nyo, sabi nila, di ba Galileans tong mga to? Bakit yung salita nila ay katulad din ng salita natin? Tingnan nyo, sabi nila, kung saan tayo nang galing na lugar at kung ano yung salita doon, yun din yung sinasalita nung nagsasalita. Tingnan nyo sa verse 19. Verse 9, tingnan nyo. Merong Parthians and Medes and Elamites and the dwellers in Mesopotamia and in Judea and Cappadocia, in Pontus and Asia. May Asia pa. Asia, kasali ang Pilipinas doon. Baka may Pilipino doon dati, no? Tingnan nyo sa verse 10. Phrygia and Pamphylia, in Egypt, may Egypt pa, and in parts of Libya, alam niyo yung bansang Libya, di ba? Meron pa, about Cyrene and strangers of Rome, Jews and proselytes, ito, Cretes and Arabians, mayroon pang Saudi, Arabians. Tignan nyo, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Isipin nyo, ang dami yung binanggit, di ba? Yan yung kanya-kanya nilang lengguwahe. Pero nung nagsalita, sino yung nangaral? Si Pedro. Ano nangyari? Yung naririnig nilang salita is kung ano yung lengguwahe, kung saan sila nanggaling. Nagets nyo? Di ba? Parang imposible, no? Na, halimbawa, si Manuel nag-preach siya sa atin. Ako, Ilocano, Tagalog, Bisaya, English,
Japanese. Ang priest niya Tagalog. Ako Ilocano. Hindi ko nauunawaan yung Tagalog, pero ang pandinig ko sa kanya nag-Ilocano. Pero nagtatagalog siya. Nagets nyo? Halimbawa, ikaw Chinese. Siya nangangaral ng Tagalog. Pero nung nangaral siya ng Tagalog, ang napapakinggan mo sa kanya, yung Chinese sarili mong lengguwahe. Nagets nyo? Di ba parang imposible, no? Tama? Parang himala. Pero tingnan nyo. Anong sinabi sa verse 11? Tingnan nyo. The wonderful, tingnan nyo, wonderful works of God. Ibig sabihin, kamangha-manghang gawa ng Diyos yun. Di ba? Pag tinignan nyo, parang imposible namang mangyari yun. Pero tanong, may imposible ba sa Diyos? Di ba, walang imposible sa Diyos. Lahat kayang gawing posible ng Diyos. Amen? Parang imposible. Pero, tandaan nyo lagi, walang imposible sa Diyos. Kayang-kayang gawin ng Diyos yan. Kaya tignan nyo, nung nag-preach siya, ang daming nakapakinig at namangha pa. Di ba, hindi naman ganyan yung lingwahe niya. Pero bakit yung sarili kong lingwahe, yun yung binabanggit niya. Di ba? And then, tignan nyo. Sa verse na tayo? Verse 12, tignan nyo. And they were all amazed. Amazing. Nagulat sila. Namangha sila. Ano sabi? And were in doubt. Yung iba naman, nag-doubt sila. Parang hindi sila naniniwala. Parang imposible naman yan. Tingnan nyo. Saying one to another, what meaneth this? Ano ibig sabihin nito? Bakit ganon? 13, tingnan nyo. And others mocking said, these men are full of new wine. Yung iba, niloko sila. Sabi yung mga lasing yan. Di ba? Full of new wine. Yan sila, nangaral sila ng salita ng Diyos eh. Yung iba, naniwala. Yung iba, nagtaka. Yung iba namang yung iba naman niloko sila. Ito yung mga nakainom yan. Verse 14. But Peter standing up with the 11. Yan si Pedro, pati yung 11. Sila yung apostoles. Tingnan nyo. Lift up his voice, nagsalita. And said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. For these are not drunken. Hindi kami nakainom. Akala kasi nila nakainom eh. As ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. But this is that which was spoken by the prophet Joel. So pag binasa nyo yan, nangaral sila ng salita ng Diyos. Sa madaling salita, sa verse 38, tignan nyo. Verse 38, ano sinabi? Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Tandaan nyo when we say repentance, Tagalog ibig sabihin ng repentance is changing of one's mind. Ibig sabihin, pagbabago ng iyong kaisipan. Okay? Nagets nyo? Repentance means changing of one's mind. Pastor, paano tayo magre-repent? Ibig sabihin, when we say repentance, magbabago yung isip natin. Halimbawa, pagdating sa kaligtasan, pag sinabing repentance, kasi ang repentance, kailangan yan sa kaligtasan. Ibig sabihin ng repentance, changing of one's mind, magbabago yung isip natin. Dati, ang isip natin para maligtas, magpakabait, di ba? Magpabautismo. Ano yun? Magpakabait, magpabautismo, magsimba lagi. Di ba yun yung mga alam natin na para maligtas? Yun ang mga dapat gawin. Tama ba? Pero magre-repent tayo. Ibig sabihin, mag-change na tayo ng kaisipan. Na yun yung dating alam ko para maligtas ako. Pero ngayon, hindi na. Ibabaguhin na natin yan. Ano na? Para maligtas, anong sinasabi ng Biblia? Manampalataya sa Kanya. Kaya yung tinatawag na repentance or changing of one's mind. Tingnan nyo sa Acts chapter 19. Halimbawa lang sa Acts chapter 19. Ibig sabihin, mananampalataya ka na ngayon sa Panginoong Kristo. Okay? Mananampalataya ka na ngayon sa Panginoong Kristo. Dati, para maligtas ka, ang isip mo, magpakabait. Magpamiyembro sa simbahan. Pero dahil sa yung word na repentance, ibig sabihin, you change your mind. Ibig sabihin, ayon sa Biblia, yun na yung susundin mo. Para maligtas, manampalataya ka na.
Ngayon, ibig sabihin, mananampalataya ka na sa Panginoong Kristo para ikaw ay maligtas. Okay? Tingnan nyo sa verse 4. Acts 19 verse 4. Tingnan nyo. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance. Ito. Saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. So ano yung repentance? Sabi ng Biblia, si Paul nangaral siya ng baptism of repentance. So paano siya nangaral ng repentance? Saying, believe on him. Ano ba pag sinabing believe? Anong Tagalog ng believe? Maniwala o manampalataya. Parang sabing sa John 3:16, whosoever believeth in him. Kung sino man ang mananampalataya sa kanya. So ganun din dito. When we say repentance, ibig sabihin, babaguhin natin yung isip natin na ang dating isip natin para maligtas, kailangan magpakabait, magpamiyembro sa simbahan. Babaguhin natin yon. Ang dapat palang gawin natin is manampalataya sa Panginoong Kristo. And that is what we call repentance, meaning changing of one's mind. Nagets niyo po? Nagets niyo ba? Then balik tayo sa verse 38 ng Acts chapter 2. Okay? Kaya pag sinabing repent dyan, ibig sabihin, manampalataya ka sa Panginoong Kristo. Tama? Huwag mong paniwalaan yung dati mong iniisip na para maligtas magpakabait, magpamembro sa simbahan. Alisin mo na yon, baguhin mo na yung isip mo. Ang dapat mong gawin, manampalataya. Which is, yun naman yung ginawa nyo. Amen? Amen po ba? Amen. Yun na yung ginawa nyo, nanampalataya na kayo. So, okay na yan. Tignan nyo, repent. Nanampalataya na tayo sa Panginoon, tama? Siyempre, of course, dahil alam natin makasalanan tayo, kailangan din natin humingi ng tawad sa Panginoon, tama? Amen ba? Lahat ng kasalanan natin, hiningi natin. Di ba nung tayo ay nag-sinner's prayer, nung ginaid ko kayo sa prayer, di ba isa sa binanggit natin, ano yun? Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Di ba? Yun yung sinner's prayer. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi alam natin, nagkasala tayo. And then, tingnan nyo. Then Peter said unto them, repent and be. Pagkatapos nating tumanggap sa Panginoon, ano nakasulat? And be baptized. Kaya kayo binautismuhan. Amen ba? So, tapos na tayo doon. Tumanggap na kayo sa Panginoon at kayo nabautismuhan na. Amen? Si Bea, tumanggap ka na ba sa Panginoon? Tumanggap ka na, di ba? Naturuan na kita, no? Pero hindi ka pa nabautismuhan. Nabautismuhan ka na ba? Ay, oo, nabautismuhan na pala si Bea, no? So, lahat kayo dito, maliban lang kay no? Tumanggap na tayo sa Panginoon at nabautismuhan na. So, yun yung repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito, tignan nyo. Pagkatapos nating tumanggap sa Panginoon at mabautismuhan, tapos na ba ang lahat? Hindi pa doon nagtapos. Sabi ko nga sa inyo lagi, kumbaga nasa grade 1 ka, pagkatapos mo ng grade 1, ano na? Graduate na? Hindi pa, grade 2. Kaya nga nung nag-aral kayo dati, parang ang tagal, no? Ngayon, minsan mo parang naiinip kayo na parang ang tagal naman matapos, lalo nung nag-pandemic, no? So, sana, may bago na sana akong sapatos ngayon. May bago na sana akong notebook ngayon. No? Nung kayo ngayon, nung nag-online kayo ngayon, nag-module, wala kayong bagong notebook? Ha? Bagong cellphone, meron. No? Bagong cellphone, bagong damit, bagong notebook. Nakakamiss din yung dati, no? Nung face-to-face. Nung nag-start na magklase, no? Pupunta ka sa school. Dati ba nung nag-start dito, ang klase, maraming tao dito? Maraming kabataan dito dati. Mga naka-uniform, no? Ibig sabihin, dyan sa daanan dyan, ang daming kabataan dyan. No? Marami. Puno lagi yung school dyan. Puno lagi. Dami pala. Ibig sabihin, marami pala talagang kabataan dito. Pero karamihan siguro, sa iba-ibang lugar. No? Ibig sabihin, maraming nakaparada dyan. Maraming mga services dyan. No? May mga services din dyan. Ha? May mga school service dyan. May mga
Parang van, mga ganon. Wala. Karamihan naglalakad. Oh. So bagay, lapit lang eh. Pero karamihan siguro nag-aaral dyan, taga dito. Diba? May high school na, may elementary, may kinder, may grade 12 pa yata. No? Kulang na lang college. Pero ang college saan? Sa Tarlac. Oh. Pero maganda dyan, may K-12 na. Ito ba kayo nag-aaral ng K-12? Ano ka ba, K? College ka na? Tapos ka na sa K-12, graduate ka na? Okay. So, next year, mag-aaral ka na ng college. Okay. No. Kaya kayo, mag-aaral kayo maigi, ha? Magpatuloy kayo, mag-focus kayo sa pag-aaral. Tsaka muna yung boyfriend, no? Tsaka muna yung girlfriend. No. Focus muna sa pag-aaral. Amen ba? Amen? Ama, huwag nyo gayahin yung iba na bata-bata pa, no? Kaya iba, batang na bubuntis. Batang nagkakaroon ng pamilya. Diba? Kaya ako bilang pastor nyo, talagang itatama natin. Amen? Kaya gusto ko makapagtapos kayo ng pag-aaral. At kapag nakapagtapos kayo, sinisigurado ko sa inyo, mas magandang trabaho ang makukuha nyo. At kapag nakakuha kayo ng trabaho, dahil nakapagtapos kayo ng pag-aaral, syempre, mas malaki ang sweldo. Tama? Pag mas malaki ang sweldo, makakatulong kayo sa pamilya nyo. At pag nagkaroon ka na ng sariling pamilya, mas makakatulong. Tama? Hindi tulad sa, hindi ka nakapagtapos, tapos nag-asawa ka. Saan ang bagsak mo? Ha? Saan ang bagsak? Hindi naman masama ang bukid, di ba? Okay yan, maganda yan. Pero tignan mo rin kasi, kung ang laki ng diferensya ng nakapagtapos, tama? Sa hindi nakapagtapos. Nagets nyo? Malaki ang diferensya. Lalo na sa panahon natin ngayon, yung kinikita nga minsan ng mga nakapagtapos, minsan hindi pa sapat eh. Tama? Yun pa kaya sa hindi nakapagtapos. Okay, nagets nyo? So ako bilang pastor, kailangan ipag-pray kayo lagi at lagi kayong paalalahanan na mag-focus muna kayo sa pag-aaral. Para pag nakapagtapos kayo, isipin nyo, pag kayo nakapagtapos kayo, mas malaki ang may tutulong nyo. Lalo na sa pamilya nyo. Tama? Tingnan nyo yung iba. Nakapagpatayo sila ng mga bahay. Ha? Umangat sila sa buhay. Bakit? Nakapagtapos sila eh. Pero syempre, iba yung tao na nakapagtapos ng pag-aaral. At the same time, naglilingkod pa sa Panginoon. Tama? Kasi yun, mas matinding pagpapala yun. Okay? Dito sa ating binasa, balik tayo sa ating binasa. Anong verse na tayo? Dito tayo sa verse 41. Gina nyo. Then they that gladly receive His word were baptized. Okay. So tumanggap na kayo sa Panginoon at nabautismuhan na kayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi doon nagtapos. Ang buhay natin, habang buhay pa tayo, habang nakakalakad pa tayo, habang nakakahinga pa tayo, gusto ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya. Yan talaga ang pinaka-purpose kung bakit tayo buhay sa mundong ito, maglingkod sa Kanya. Yun ang purpose kung bakit tayo nilikha Niya. Bakit Niya nilikha si Eva at si Adan? Bakit Niya nilikha lahat ng nakikita natin sa mundong ito? Bakit? Anong purpose? Para maglingkod sa Kanya. Pero ano ginagawa ng tao ngayon? Naglilingkod ba sa Kanya? Hindi. Di ba? Sayang yung buhay na hindi naglilingkod sa Panginoon. Tingnan nyo, sa verse 41, then they that gladly receive His word. Kayo, nung natanggap nyo ba yung salita ng Diyos, are you glad? Ibig sabihin, masaya ba kayo na natanggap nyo ang salita ng Diyos? Kaya nung natanggap nyo ang salita ng Diyos, ano nangyari? We're baptized, nabautismuhan kayo ngayon. Ngayon, tingnan nyo. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Napakaraming tao. Diba? Sabi ko sa inyo, dito lang, 50 katao, puno na tayo eh. Lalo pa 3,000 souls. Ang dami, no? Tingnan nyo. Etong maganda. Pagkatapos nilang tumanggap sa Panginoon at nabautismuhan sila, tingnan nyo, verse 42.
Ito yung hirap na hirap yung mga Kristiyano. Verse 42, tignan nyo. Basahin natin. Go. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Alam nyo ba, dito hirap na hirap yung mga Kristiyano. Kaya nga ang mga pastor hindi nagsasawang mag-encourage sa inyo, hindi nagsasawang magpaalala sa inyo. Saan? Tingnan nyo sa verse 42. Saang word dyan? And they, basahin nyo, go. And they continued. Yan. Tingnan nyo. Yung word na continue. Di ba yun ang minsan hirap ang mga Kristiyano? Tingnan nyo ngayon. Yung iba, pagkatapos nilang mabautismuhan, ano nga ang ibig sabihin ng baptism? Ano ibig sabihin ng baptism? Unang hakbang sa pagsunod. So dapat maunawaan mo yan, na kaya ka magpapabautismo, kasi ito yung unang hakbang ko sa pagsunod sa Diyos. Pero baliktad ngayon. Di ba? Pagkatapos mabautismuhan, unang hakbang sa pagsunod ba? Hindi. Pagkatras. Pagtalikod. Di ba? Kaya nakakalungkot. Imbis na noong nabautismuhan sila, dapat doon pa sila lalong maging matapat sa Panginoon. Pero hindi nangyari. Di ba? Pero syempre, masaya pa rin ako. Alam nyo kung bakit? Kasi nandyan pa rin kayo nagpapatuloy. Tama? Yung iba na wala man, pero salamat pa rin sa Panginoon. Kasi nandyan pa rin kayo. Amen? Amen. Sana nawa. Hindi na kayo dumagdag sa kanila. No? No? Baka magulat na lang ako. Nasaan na si ganito? Wala na, di ba? Kaya alam nyo, naniniwala talaga ako na pag inihasik ang salita ng Diyos sa mga tao, talagang may magiging bunga dyan. May magiging bunga. Hindi man lahat, pero naniniwala ako na may magiging bunga. At kayo yon. Amen? Kayo yon. Kaya, sabihin ko sa inyo, ako bilang pastor, masaya pa rin ako. Kahit yung iba hindi nakaka-attend, masaya pa rin ako kasi nagpapatuloy kayo. Amen? Pero syempre, ang pinakakasiyahan ko, yung mangaral ng salita ng Diyos. Kasi mahirap magtiwala sa tao eh. Tama? Mahirap magtiwala. Halimbawa, nandyan kayo ngayon. Syempre, masaya ako. Paano kung nawala kayo? Masaya pa rin ba ako? Hindi dapat. Kasi dapat, ang source ng ating kasiyahan ay dapat yung Diyos. Amen? Dapat ang Diyos ang dahilan. Pero syempre, bilang pastor, anak ko kayo sa pananampalataya, malulungkot din ako pag wala kayo. Di ba? Kaya minsan, pag wala kayo, hinahanap ko kayo, iniisip ko, kumusta na kaya si ganito? Di ba? Kumusta na kaya si Bea, hindi na nakakasimba. Kaya minsan, chinachat ko kayo, di ba? Kasi yun ang trabaho ng pastor, paalalahanan kayo. Eh kung nandito naman kayo, nagpapatuloy, mas maganda. Amen? So sana, huwag kayong huminto. Pagkatapos nating mabautismuhan, or pagkatapos natin tumanggap sa Panginoon at nabautismuhan na tayo, lagi niyong isipin yung word na yan. Verse 42, tignan nyo. And they continued. Amen? Continue. Alam nyo, mahalaga ang continue. Sa pag-ano natin, sa paghinga, pag walang continue, ano kaya mangyari sa atin? Patay. Kama? Yung puso natin, pag hindi na nagpatuloy tumibok, ano mangyari? Mamatay tayo yan. Tama? Tama ba? Kaya mahalaga na nagpapatuloy. Sa pag-aaral, sa module mo, nahirapan ka lang ng konti. Hindi ka na nagpatuloy. Ano mangyayari? Makakapagtapos ka ba? Hindi. So mahalaga na tayo ay nagpapatuloy. Amen? Ganon din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Tuloy lang. Magpatuloy tayo. Amen ba? Sabi ko nga sa inyo, para makapagpatuloy kayo, ang number 1 lagi na isipin nyo, kaya ako pumupunta sa church dahil maglilingkod ako sa Diyos. Amen? Huwag kayong pupunta sa church na iba ang isip nyo. Sabi ko nga sa inyo, may pumupunta sa church kasi para maningil ng utang.
Naku, nasaan na kaya yung umutang sa akin dito? Diba? Hindi man dito nangyayari, sa iba naman. Diba? Merong pumupunta sa church kasi nandun si crush. Merong pumupunta sa church kasi nandun yung boyfriend, yung girlfriend. Kaya sabi ko sa inyo, pag iba yung motibo ng pagpunta nyo sa church, hindi kayo magtatagal. Tama? Pupunta sa church, bakit? Ay, may chicks dun. Punta tayo sa church kasi may chicks dun. Ay, may gwapo dun. Ay, dun tayo sa church kasi yung pastor, gwapo. O dapat hindi ganon, di ba? Dapat, anong dahilan? Bakit nasa church? Bakit pupunta sa church? Kasi maglilingkod ako sa Diyos. Amen? Sinasabi ko sa inyo, pag yan yung dahilan nyo, kaya ka pupunta sa church kasi maglilingkod ka sa Diyos, pag yan yung dahilan mo talaga number 1, sinisigurado ko sa iyo, makakapagpatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Pero kung ang dahilan mo ay iba at hindi ang Diyos, pag dumating yung pagsubok, mawawala ka rin. Tama? Sabi ko nga sa inyo, pag ang dahilan ng pagpunta nyo sa church ay yung kaibigan nyo, paano pag hindi na nagsimba yung kaibigan nyo? Magsisimba pa rin ba kayo? So lumalabas na yung Diyos mo ay yung kaibigan mo. Tama? Kasi nawala siya, hindi ka na rin magsisimba. Hindi dapat ganon. Kasi ang paglilingkod, ito ay individual. Yan ang tandaan nyo. Kasi ang pagpapala ng Diyos, nandun sa naglilingkod. Kapag ang kaibigan mo hindi na nagpatuloy sa paglilingkod, huwag ka magpadala sa kanya. Huwag mong isipin na, ay, wala na rin siya, hindi na rin ako magsisimba. So, para mong tinanggalan ng blessing yung sarili mo. Eh sa kanya, hindi siya nagpatuloy, edi wala siyang pagpapala. Sana hindi tayo yung madala. Bagkus, sila yung madala natin. Tama? O yung kaibigan ko, hindi na nagsisimba. Ano gagawin mo? Sasama ka rin sa kanya? Hindi. Dapat, uy, kaibigan, hindi na tayo nagsisimba. Tara, simba tayo. Sama ka ulit sa akin sa church. Dapat ganun, no? Amen? Amen ba? Amen. Dapat ganun tayo. Imbes na tayo yung madala nila, dapat sila yung madadala natin para manumbalik yung kanilang init sa paglilingkod. And they continued steadfastly. Di ba pag sinabing steadfast, ibig sabihin matatag. Itong dingding na to, steadfast to, ibig sabihin hindi matatanggal. Diba, maliban na lang kung malaking maso, no? Kontraktora. Pero sa atin, syempre, steadfast. Sabihin matatag. Hindi basta-basta. Nagets nyo? Sabi dyan, nagpatuloy sila and they continued steadfastly. Hindi lang sila basta nagpatuloy, kundi nagpatuloy din sila na merong katatagan. Tama ba? Kaya kayo, magpatuloy kayo na merong katatagan. Amen? Amen ba? Amen. Magpatuloy kayo na merong katatagan. Amen? Kasi yung iba, nagpapatuloy lang pero walang katatagan. Kaya pag may dumating na problema, ayun, hindi na nagsimba. Hindi na naglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi na sila matatag. Tama po? Nagets nyo ba? Hindi na sila matatag. Kaya tayo magpapatuloy tayo na merong katatagan. Kaya kayo, magpakatatag kayo. Amen? Magpakatatag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy lang. Kahit na mainit ang panahon, tuloy lang. Diba? Itong init ng panahon, tandaan nyo, kung mainit ngayon, mas mainit sa impyerno. Pero salamat sa Diyos, hindi na tayo pupuntang impyerno. Amen ba? Ngayon, saan sila nagpatuloy? Tingnan nyo. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Pag sinabing apostles' doctrine or doktrina ng simbahan, ito, ano bang doktrina natin? When we say doctrine, ibig sabihin teaching. Pag sinabing doktrina, other words niyan, katuruan. Okay, ngayon, ano bang mga doktrina natin dito? Halimbawa, yung katiyakan ng kaligtasan. Yan yung number 1 na doktrina natin dito. Katiyakan ng kaligtasan. So, alam nyo na yan. Tama? Alam nyo na yan. Amen? Baptism, alam nyo na rin yan. Amen? Ano pa ang mga doktrinang alam nyo? Yung sa church, tama? Alam nyo kung ano yung simbahan na itinatag ng Panginoong Kristo at alam nyo na yung simbahan na yon, number 1 itinuturo yung katiyakan ng kaligtasan. Tama? At ano pang mga katuruan ng alam nyo? Yung prayer, doktrina yan.
Alam nyo dapat kung ano yung tamang panalangin. Tama? Yung panalangin dati natin, lumuluhod pa tayo sa Santo Niño eh. Lumuluhod pa tayo sa rebulto. Sino naka-experience na ng ganon? Magpupunas-punas pa, no? Pero sabi ng Biblia, gawa lang ng tao yan. So, what we call that, doctrine. Doktrina. Itong mga doktrina na pinanghahawakan natin, ito yung mga totoong doktrina. Kasi merong mga tinatawag na false doctrines. Ibig sabihin, mga kasinungalingan na katuruan. Katulad ng kailangan lumuhod sa rebulto, kailangan sumamba sa rebulto. Pagdating sa prayer, kailangan direct sa pari. Yan yung mga maling doktrina. Pero dito sa church natin, ang mga doktrina natin dito ay sinisigurado natin na tama at ayon sa Biblia. Amen? Kaya bawat turo ko sa inyo, basa Bible, basa, turo, basa Bible, turo, basa Bible. Para alam nyo lagi na nasa Bible pala yung sinasabi ni Pastor. Amen? Sabi dyan, Apostles' Doctrine. Ano pa? And fellowship. Ayan. Ano yung tawag dito? Ano yung pagkakaalam nyo sa word na fellowship? Yung fellowship, ano tawag doon? Yung pag-uusap. Ano pa? Fellowship. Ibig sabihin, nagkakausap, nagkakatipon-tipon, nagkukwentuhan, mga fellowship yan eh. Kaya nga meron tayong tinatawag na Young People's Fellowship. Kaya mahalaga yun. Sana nakakarating kayo, no? Sa Young People's Fellowship. So, noong nakaraan, medyo wala, no? Pero, sana sa Sunday makabalik kayo, ha? Fellowship. Sunday. Young People's Fellowship. Punta kayo. Amen? Huwag kayong matakot. Ay, wala pa akong naaral sa Psalm chapter 2. Huwag kayong matakot. No? Kung may maaral kayo, very good. Pwede mong i-share yan. Kung walang maaral, okay lang. Basta ang gusto ko lang sa inyo, makita ko kayo sa church. Amen? At laging nakakapakinig ng salita ng Diyos para matuto. Okay? Kasi yung fellowship natin na yan, patatatagin natin yan. Tapos, magtuturo din ako sa inyo dyan. Then after fellowship, service naman. Diba? Amen? Para maging matatag tayo sa ating buhay Kristiyano. Para continuous yung ating paglago sa ating buhay Kristiyano. Fellowship. Higit sa lahat na fellowship ay yung fellowship natin sa Diyos. Pastor, paano ako nakikipag-fellowship sa Diyos? Pag nagbasa ka ng Biblia, fellowship sa Diyos, nag-uusap kayo. Pag nag-pray ka, fellowship din sa Diyos. Okay? And then, iba din yung fellowship natin na nag-uusap-usap tayo. Diba? Kaya pagkatapos ng simba natin, minsan nag-uusap-usap tayo dyan, di ba? Fellowship, kumustahan. Diba? Fellowship. Doon sila nagpatuloy. Mahalaga ang fellowship. Kaya yung YP fellowship natin, atinan nyo yan ha. Kahit na mainit, tuloy pa rin. Amen? Tuloy pa rin. Kasi yan ang paraan ng Diyos para lalo pa tayong dumami yung kaalaman natin sa paglilingkod sa Kanya. And then ano pa? Fellowship and in breaking of bread. Kainan. No, breaking of bread, no? Dapat may tinapay tayo dito. Ang breaking of bread na sinasabi dyan, yung Lord's Supper. Hindi ko pa natuturo sa inyo yung Lord's Supper, pero balang araw ituturo ko sa inyo yan. Okay? Lord's Supper, breaking of bread. And tingnan nyo. Ito yung last. And in prayers. Ayun, dun tayo. Kaya alam nyo, magpatuloy kayo sa prayer, ha? Amen? Sabi nga ng Biblia, di ba? Pray without ceasing. Magpatuloy na manalangin na walang hinto. Ibig sabihin, pag may schedule tayo ng prayer meeting, dalo kayo. Amen? At hindi lang naman kayo nagpipray tuwing may service tayo. Nagpipray din kayo tuwing pag-uwi ng bahay. Sino ba sa inyo nagpipray araw-araw? Wala? Pag-gising, sino? Pag-gising, sino? Taas kamay. Yung iba, hindi mo malawat ka.
Bago matulog, sino? Pagpatuloy nyo yan ha. Sabi ko sa inyo, mag-alarm kayo. Halimbawa, mag-alarm kayo. Halimbawa, 8 o'clock ng gabi, magpipray ako. O alarm mo yan. Para pag nag-alarm, makita mo. Diba? At alam nyo, matutuwa rin yung mga magulang nyo, mga mahal nyo sa buhay. Pag nakita nila kayo na, ay, yung anak ko nagpipray. Huwag nyo maliitin yung kapangyarihan ng panalangin. Huwag nyo isipin na parang okay, parang ma-OP yung mga tao, di ba? Parang nakakahiya. Huwag nyo isipin na nakakahiya. Pag nandun kayo sa loob ng bahay nyo, pag kumain kayo, pwede kayong mag-lead ng prayer. Pag kumain kayo, mapa, kain na po tayo, mag-pray ako. O, di ba? Ganun yan. Ipag-pray nyo para makita rin ng mga magulang nyo. At malaman nila na itong anak ko may natututunan sa simbahan. Amen ba? Magulat ka, sasama na lang sila sa'yo. Ay, sama nga ako sa simbahan nyo. Diba? Kasi natuwa sila. Continued in prayers. Kaya tayo, tuloy lang tayo sa mga panalangin, ha? At alam nyo ba, mas maraming blessing ang mangyayari kapag nagpatuloy tayo sa panalangin. Basahin pa natin. Verse 43, tignan nyo. And fear came upon every soul. Nagkaroon ng takot, and many wonders, signs were done by the apostles. Maraming mga kamanghamanghang nangyari sa buhay nila. Bakit? Nagpatuloy kasi sila, lalo sa panalangin. To verse 45, verse 44, and all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods and parted them to all men, as every man had need. Nagkaroon sila ng tulungan. Kumbaga, community pantry. Alam niyo yun, di ba? Dito ba meron dito? Parang sa bayan meron eh. No? Pumunta kayo dito sa bayan. Wala, no, dami yatang tao dun eh. Nung dati, nung nakaraan yata, no? Parang ganun ang nangyari dito na nagtulungan sila. Kaya dito sa church, tulungan din tayo dito. Di ba? Sabi ko sa inyo, kung may tanong kayo, magtanong kayo sa akin. Di ba? Tulungan tayo dito. Lalo na, tutulungan natin ang bawat isa sa panalangin. Amen? Ito, verse 46. And they, continuing daily with one accord, in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Diba? Nagkaroon sila ng fellowship. Masaya sila. Ito, verse 47. Tingnan nyo. Dahil sa panalangin, praising God and having favor with all the people. May mga pabor sila sa mga tao. And the Lord added to the church. Ang Diyos nagdagdag sa simbahan. Daily, such as should be saved. Kaya ito, kayo mga nadagdag kayo dito sa church, na bautismuhan kayo. Alam nyo ba, bunga kayo ng panalangin. Nung ako mag-isa dito nag-start, bago ko lumabas, nag-pray muna ako, Lord, nawa, maturuan ko yung mga tao dito. At pag naturuan ko sila, nawa, makarating sila. Alam niyo, every Sunday nagpipray ako na, Lord, nawa, yung mga naturuan ko makarating dito. Yung mga, kayo, pinagpipray ko din kayo, nawa sila makarating dito, Panginoon. And then pagdating ng Sunday, yun na. Kaya may mga dinadagdag ang Diyos, mga bisita, may mga bago tayong prospect sa baptism. Lahat yan, bunga ng panalangin. Kaya kayo, bunga kayo ng panalangin. Amen? Kaya magpatuloy kayo, ha. Alam nyo ba, yung church dun sa Bulacan, patuloy nila kayong pinagpipray. Amen? Ang prayer nila, balang araw, makakapunta sila dito. Tapos makakausap nila kayo. Magkakaroon tayo ng fellowship. Yung mga taga Bulacan, kasi ngayon, mahigpit pa rin ngayon, di ba? Pero ang prayer nila, makakapunta sila dito. Alam nyo ba, marami kami doon. Pag nakapunta sila lahat dito, tingnan nyo, magugulat kayo na, hindi lang pala tayo yung naglilingkod sa Panginoon. Marami din pala tayong kasama. Marami din kami. Pag sila nakapunta dito, makakausap nyo rin sila. Makaka-fellowship nyo rin sila. Amen? Kaya kayo, magpatuloy kayo, ha? Sa doktrina, sa fellowship, lalong-lalo sa panalangin. Amen? Kaya ako, bilang pastor nyo, masaya ako na hindi lang ako yung nagpapatuloy sa panalangin. Pati kayo, sinusuportahan nyo
oras ng panalangin. Amen? Ibig sabihin lang, pinapahalagan nyo yung oras ng panalangin. Pinapahalagan nyo yung oras na to. Kasi maraming tao sa ganitong oras, walang time, di ba? Walang time. Parang hindi importante sa kanilang prayer. Pero salamat sa Panginoon dahil nandito kayo. Ibig sabihin, pinahalagaan nyo yung panalangin. Amen? Tayong lahat manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang aming oras ng pananalangin. Salamat po sa mensahe at Diyos, Banal na Espiritu, ang patuloy na nag-guide sa aming Panginoon. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.